Ano sinasabi ng mga anak mo? Kasi ganyan yung tahanan nyo, ate. Eh, kahit gusto po nilang matulog dito, minsan Natatakot. Opo. Inaanohan nga nung isa nga po na baka mabagsakan. Natatakot ka? Bakit ka natatakot? Baka po bigla kami babagsakan. Ano ba yung, ano mo, Shin, yung balak nyo din na magkakapatid para matulungan yung mga magulang nyo? Siyempre, anong sinasabi nyo sa kanila? Mag-ipon po. Siya ang nakababadang kapatid ni Ronnie Lynn na sa murang edad ay naiisip na ang kalagayan nilang sobrang hirap. Good day mga kalingap, ngayong araw ay nandito kami na naman sa lugar nila Ronnie Lynn, pero wait lang Rans, malabo yata yung camera ko. Wait lang, parang may kulang, ng lip tint mamaya. Ayan, okay na. Ayan, at ito yung daanan namin ngayon nila Rans, at pakita mo Rans yung daanan natin nila Ronnie Lynn. Ayan, ang tawag dyan ay Danawan o Palayan sa Tagalog. Mga taga Camarines Norte o Kapalonga ay Danawan ang tawag nila. Ayan. At kumustahin natin, bigyan natin ng allowance yung isang estudyante natin dito na si Ronnie Lynn. At mga 3 oras na kami naglalakad ba, Rans? 3 oras na ba? Hindi, joke lang. Syempre joke lang. Mga minuto pa lang yung paglalakad namin at nagdaan nga kami dito sa hanging bridge. Ayan. Kita-kits na lang tayo doon sa tahanan nila Ronnie Lynn. Good afternoon. Saan si mama mo? Andyan po. Andyan sa bahay niyo? Sino kasama mo dyan? Si mama tapos si papa po. Asan si ate mo? Nasa school po. Ba't ikaw hindi ka pumasok? Wala pong pasok. Ilang araw na wala kayong pasok? Ngayon lang po. Ngayon lang? Anong grade mo na ba? 3 po. Ang pangalan mo ulit? Shame Ann. Shane? Shame Ann. Shane Ann. Ano yan? Anong gagawin mo dyan? Magagas po ng plata. Ang sipag naman ni Shane. Yan yung trabaho mo dito sa bahay nyo? Hindi po, magsasahing. Nagsasahing ka din. Marunong ka na magluto. Okay. Sige. Saan ka mahugas? Kalalulo po. Okay. Dito muna tayo kay mama mo. Dito. Samahan mo ako kay mama mo. At may sasabihin ako sa inyo. Tao po. Grabe na yung bahay nila, oh. Magandang araw po, ate. Kumusta po? Okay lang po. Okay lang. Parang nung pumunta kami ay tagilid na yung bahay nyo. Ngayon nakahiga na. Ano po kaya siya tuwing uulan po, nabigat po yung bubong na po siya. Okay. Oo, kasi yung bubong pawid. Opo. Grabe, pwede kong ipakita, ate. Grabe yung, pati yung nyo, yung mesa, higa na din, Grabe naman ito. Nakakatakot na ito, ate. Para sa mga anak mo. Nakakatakot na itong nyo, tahanan nyo. Ano sabi ni mister mo dito sa tahanan nyo po? Eh, wala din naman po siyang magagawa. Wala po kayong trabaho ngayon? Hindi po kayo naggawa ng tinapay? Wala po ako ngayong balot. Kaninang maga po nagbalot ako. Ngayon po di naman po nagdating yung yung magagawa po. Asan si mister nyo po? Naman ko po. Tulog ako Puyat po kayo? Kaya ako. Bag. Grabe na ito. Yun yung binili nyong trapal na sinasabi nyo. Siya po. Nilagyan nyo lang pansamantala po, Para hindi po para hindi na magtulo. Okay.
Kasi minsan may sinabi kayo na pinatayo yung mga haligi doon. Anong haligi yun? Yun ba yung sementado doon na haligi po? Opo, siya po yung sementado ng haligi. Oo, okay. Kailan nyo balak anuhan yun? Ang ano po namin, pag nagkapera po ulit, papaayos namin. Oo. Kasi nakakatakot na po itong ano nyo ay tahanan nyo. Lalo sa mga anak nyo. Wala pa kayong ipon, ate, para doon? Wala pa po. May inaantay po sana ako, kaya lang, hindi ko din po alam kailan. Ano yun, utang? Hindi po, po siya, kasali po kasi ako sa 4-piece. Kaya lang napasama din po ako sa non-4. Ano po yun? Yung sa 4-piece po. Tapos napasali ka sa non-4. Opo. Bakit ganun? Hindi ko po alam. Sabi daw po na ako sa yung interview daw po ng listahanan. Kaya nanan 4. May matatanggap din po kayo? Wala? May matatanggap din po kami kapag halimbawa daw po makabalik po ako sa 4-piece. Makukuha ko din daw po yung hindi ko na pay out. Kaya ang yun po ang ipapagawa namin. Oo, yun yung inaasahan mo. Okay. Bale, ilang buwan pa daw bago mo matanggap yun. Hindi ko po alam. Ay, grabe, Kailan? grabe. At kung meron man kayong magiging pera, pwede ako mag-share din ng kahit yung pang nyo na lang, pang pawid, pang plywood, di ba? Kung anong meron yung budget namin, yun yung ko sa inyo, balak ko sa inyo kasi sobrang naman na yung bahay nyo, oh. Ano sinasabi ng mga anak mo? Kasi ganyan yung tahanan nyo, ate. Kahit gusto po nilang matulog dito, minsan natatakot. Opo. Inaanuhan nga nung isa nga po na baka mabagsakan. Oo, kasi pumunta ako nung nakaraan dito, wala ka po. Nandun ka daw sa pinagtatrabahuhan Nasa bakery mo. po ako. Oo, Shin, dito ka? Shin, Andito si Shin. Tanungin natin yung kalagayan niya dito sa tahanan nila. Shin! Ano mo nararamdaman mo dito sa bahay nyo pag nandito ka? Ano nararamdaman mo? Natatakot ka ba? Baka mabagsak? Natatakot ka? Bakit ka natatakot? Baka po bigla kami babagsakan. Oo. Kasi grabeng grabe. Hindi nyo po kita sa ating camera pero sa personal po talagang nakahiga na po yung bubong nila, nakalapat na po dyan sa sa baba. Ano ba yung mo, Shin, yung balak nyo din na magkakapatid para matulungan yung mga magulang nyo? Syempre, anong sinasabi nyo sa kanila? Mag-ipon po. Grabe si Shin, no? Napaka-mature din pala. Oo, yun yung dapat yung gawin nyo. Magtipid para naman makabuild kayo, makapatayo ng ng medyo maayos-ayos na bahay. Pangarap nyo din ba magkaroon ng sariling kwarto? Pangarap nyo yun, magkakapatid? Anong kwarto yun, yung magsama-sama kayo magkakapatid? Okay. Basta magpakasipag lang kayo. Basta may mag-pray. Marunong ka ba mag-pray? Anong pinagpe-pray mo? Sana po makakalipat na po kami. Makalipat na kayo, oo. Yan, matutulungan kitang mag-pray, at sana may blessing na dadating pa sa inyo para magawa na itong bahay nyo, Okay, doon tayo kay nanay. Kasi unang bungad ko dito, mga kalingap, nakita ko si Shin na nakabuhat ng niya, huhugasan. Nabilib ako, sabi ko ay siya yung kaliitan mo, ate, yung pinaka mo? Po, sunod. Oo, sunod po kay Ronilyn. Oo, sunod kay Ronilyn. Oo. Ang luwang din yata yung taniman mo dito, ate, Medyo po. Ito yung likod ng bahay niya. Grabing na pala dito, oh. Pinakadulo na sa kanila. Ayan, yan yung bahay. Mga kalingap, ipakita ko sa inyo. Ito yung pinakalikod. Grabing grabe, oh. Diyos ko, nakakatakot na. My God. Sana yung mga
mga sponsors natin dyan, mahabag tayo kahit pagtulong-tulungan na lang natin, plywood, yung mga light material lang po, mabigyan, ma-sharean natin sila, sila Ronilyn. At nakakatakot lalo sa mga bata kagaya ni Ronilyn. Ayan mga tanim nila, mga gulay, kamote, talong. Maluwang po dito sa likod nila Ronilyn. Kaso nga lang itong bahay na to, balita ko sa kapatid ni tatay, yung papa ni Ronilyn. At nakakalungkot naman na isipin, ganito yung tirahan nila, pahiram na ganito. Tapos sa barangay nila, hindi po pala sila pasok ng 4-piece. Diyos ko, tingnan nyo yung tahanan nila, oh. Diyan mo palang masusukat na talagang wala silang kayang mag-provide ng mga nila, gamit sa pangtayo ng bahay. Tapos ginawa pa pala dito sa barangay nila, hindi po sila kasama ng 4-piece. Nakalista daw po sila sa non-poor. Grabe naman, hindi po sila poor, hindi po sila At sana naman mapansin ito ng ng gobyerno dito sana sa sakupan nila Ronilyn. Ano po yung nyo, yung pinagkakaabalan nyo ngayon, ate, yung pag-plastic, pagbabalot lang ng Pagbabalot, tas nalako po ng pandesal. Oo. Kung mapanood ito ng gobyerno o sa pinakamataas, anong gusto mong sabihin sa kanila, ate? Pwede kang magsalita kasi grabe naman itong nangyari sa inyo. Nailista pa pala kayo sa non-poor. Ganito na nga yung kalagayan nyo. Hindi na po kasi sila nagbabahay-bahay. Oo, hindi nila nakikita yung actual na nyo. Opo. Hindi sila nagsusurvey. Hindi na sila merong nagsabi po ako kay ma'am po yung sa 4-piece po. Ang sabi niya po kasi sa akin, meron daw po kasing iba na pag nagbabahay-bahay naman daw po sila, pumupunta daw po sa mga bahay kubo, ganun. Oo. Dito tayo, ate. Halos di na po sila siguro. Oo. Dito ipakita natin yung pinaka-itsura ng tahanan nila at hindi grabe naman yung nila talaga, yung nangyari sa kanila. Ito po yung non-poor. Paano na po yan? Pahigana. Talagang pahigana yung tahanan nila. Ano po yung naramdaman nyo nung nakalista kayo dun sa may listahan ng non-poor? Lungkot po kasi. Laking tulong po sana sa amin nun. Laking tulong sana. Kaya lang napasama nga po sa non-poor. Hindi po kayo nagsalita. Hindi nyo man lang yung panig nyo na hindi po kami mayaman para ilista nyo sa ganyang. Po ako nun kay ma'am, kaya lang po sabi po nila, nakadepende naman daw po kaya yun sa interview daw po ng listahanan. Okay. Daw po sa interview ng listahanan, kaya po. Pero ikaw po mismo, ate, yung in-interview noon. Tagal na po yung 2019 po ang alam ko pong nagbahay-bahay po yung listahanan noon. Okay, dito na kayo nakatira noon. Dapat nakita nila. Hindi po kami dito, doon po kami sa isa namin. Sa nag-iba naming bahay. Pero hindi naman po siya yung talagang magandang bahay. Hindi po, para ganito lang din po siya. Oo. Lang din po. Lights material lang. Light material din po. Grabe naman. Pero yun, ate, yung sabi nyo na napatayo nyo na may semento, yung poste niya, kung may tutulong sa atin kahit plywood, syempre yung hardiplex na para matibay-tibay, tsaka syempre bubong na pawid, kung merong tutulong sa atin, pwede nating ipagalaw yon. Pwede naman po. Oo. Makakatulong ba sa inyo yun, ate? Pag sakaling may tutulong sa atin? Opo, malaking tulong na po yun sa amin. Kung sakali man po. Oo. Tsaka nakakatakot talaga yung yung lugar nyo na. Hindi na safe yan, ate, sa totoo lang po. Minsan nga po na din po ako minsan ay pag nandito po ako sa kusina. Sabi ko nga po dun sa tatanggalin na namin tong kusina. Ito na lang gawain namin pong kusina. At nakakatakot na talaga. Oo, ganun na lang yung gawin nyo habang wala pang tumutulong sa atin. Wala pang nagbibigay sa inyo ng tulong.
gawan niyo muna ng paraan. Baka mabagsakan po kayo dyan. Siya nga po. Sige, itatanggalin namin itong kusina kasi baka lalo, ito ang lalong dumadala baga po sa Oo. bahayan. Yung buong bahay na yun, pag tinanggal mo yan, baka bagsak din ba di yung tinutulugan nyo. Pag bumagsak po itong kusina. Oo. Ilang taon na ba kayong nakatira dyan ate o buwan pa lang po? Nung January po kami naglipat dito ay. Mag-iisang taon kayo ngayong January. Apo. Hindi nyo ba inaasam ate na dadating ang Pasko, ang bagong taon, maayos yung tahanan nyo? Ay, yun po sana ang namin, maayos nga po yung pinapagawa naming bahay. Oo. Kaya lang wala nang pong pang paggawa at ganyan nga po yung isa. May sakit. Nagkasakit. Gano'ng kahirap ate na ganyan yung kalagayan nyo ngayon, tapos ganito pa yung tahanan nyo. Na mahirap po. Hindi ko alam kung anong gagawin mo kaya gagawa na lang din po ako ng diskarte. Oh, nagdidiskarte ka na lang po ano. Oo. Yung mga anak mo ba, anong sinasabi nila dito sa tahanan nyo? Siyempre sila mismo nakakapansin. Sabi nga po sa akin Mama, sana makalipat na tayo. Na tayo dun. At nakakatakot nga daw. Oo. Natatakot na din sila. Natatakot na din sila sa sitwasyon nyo dito. Grabe, sana may tutulong din sa inyo talaga. Ito yung mga karapat dapat talaga mga kalingap na tulungan. At karapat dapat talagang abutan ng kahit man lang tagto 200, di ba ate? Tagto 200, 100 na pang ambag-ambag sa pang nyo, pang hardiplex o pawid. Okay lang malagyan ng pawid yun. Na daw po pag nilagyan po siya ng pawid daw po ang ibinubong ay kapag nag-init po siya, may time baga po na mainit, na mahangin po. Kapag nabagsakan ng palapa daw yung maaring masunog. Kasi pagkikiskisan baga po yung yung kable. Pag nagkiskisan po yung kable, baka matalsikan daw po ng mga baga. Oo, yung mga kable ng kuryente dun sa nyo, sa lugar ninyo na yon. Opo. Okay. Kaya mas maganda na yero na lang kasi ang pawid naman hindi naglalayo yung presyo niya sa Sa yero. Kaya ayan. Yun na lang yung gawin natin kung may tutulong. Pwedeng yero na lang Kaya nga po dun sa isa, makabili lang tayo ng yero, kahit yung dingding ay kahit kawayan na lang baga po. Pwede na rin. Oo. Yung mga bilog na kawayan. Yung ganito rin po siya, pipit-pitin yung kawayan. Para may maayos-ayos Makalipat lang para hindi mo natin alam kung kailan, baka bukas o sa isang araw bagsakan tayo nitong bahay na ito sa kanya. Kaya kahit pa paano nididiskarte ka, nagtatabi-tabi ka dun po ate. Wala nga po akong maitabi dun. Nga po sana ngayon sa bayan, pinapaano nga po sana siya ngayon ng laway niya. Kaya lang wala pong pamasahe kaya di yun nakapunta. Ano yun, ipapa-exam yung laway ni kuya? Opo. Kaso nga lang hindi nakapunta? Hindi po nakapunta. Pinapapunta po yung kaninang maga. Grabe. December 4 ang nun ay magbalik nga daw po. Oo. Ang bilis ng panahon, 2024 na naman. Siya nga po. Oo. Anong tanging iling mo ngayong darating na na Pasko at bagong taon, ate? Ang tanging hiling ko lang naman po ay maano po yung bahay. Maayos. Ko para yung mga anak ko ay maiiwas ko rin baga po sa disgrasya dito. Oo. Malaking gift na ba sa inyo yun kung mailipat mo sa kanila? Opo. Ilabas mo ate yung nararamdaman mo para alam namin yung kung ano yung nasa sa loobin mo. I-share mo sa amin. Yung mga ganitong mga kababayan natin, mga kalingap,
grabeng ano din sa ano nila kalagayan. Yung time ba na talagang napapaiyak ka na, gumagawa ka na lang ng paraan para makasurvive. Kahit kailangan mo talaga pong magsikap para sa mga bata ay kahit Yung ano, mister mo, ano naman yung sinasabi niya sa iyo tungkol dito? ang ano niya po, makakaano din tayo niyan, nakakaraos din. Ano lang daw po siya, makatapos lang siya dun sa ano niya, Nararamdaman mo? gamutan. Oo. Makakaano naman din daw po. Oo, positive pa din si tatay. Ano? Ano po, nung nakaraan pong nagpatingin po ulit siya, kinuhaan po siya ulit ng laway. Oo. Wala naman na daw pong wala naman na daw po siyang sabi po ay hindi naman na daw po nakakahawa. Yung Yung nararamdaman niya. Yung, Kasi may may tuberculosis siya, di ba? May TB. hindi naman na daw po Pati siya pala kayo nakakahawa. ate, nagme-medication din, may iniinom din pala kasi yung gano'n na sakit talagang nakakahawa pag kasama mo sa bahay yung may sakit na gano'n. Opo. Inanuhan din po kami ng gamot. Hanggang ngayon lang pong December. Kasi tiningnan din po kami ng hiningian din po kami ng laway ng November po. Hiningan Chinek din kami. kayong mag-iina. Opo, lahat kami. Okay. Sabi po ay wala naman. Wala naman na daw. Wala naman daw po. Oo. Negative naman kami lahat. Oo. Bigyan kita ate ng pamasahe ni Kuya bukas. Pupunta kayo dun sa sinasabing check up niya ha. Abutan kita ng pamasahe para matuloy. Yun bang kinikita mo sa pagbabalot ay tama lang sa pangkain nyo? Na lang po. Grabe. Nung mga nakaraan po, hindi rin po kaya din ako nakapaglalako po nung nakaraan kasi nagkasakit naman po ako. Ikaw din naman ang nagkasakit. Grabe. Po, trangkaso lang naman. Oo, hindi ka Natrangkaso talaga ako nung makagalaw nakaraan. pag may tangkaso ka. Opo. Kaya kailangan mo din ng rest sa katawan mo. Tapos hindi naman po ako agad naglako kasi sabi ko baka ako mabaynat. Pag ako nabaynat, ay di mas lalo na kung paano. Mas lalo nang wala kayong makain, di ba? At ikaw lang naman po yung inaasahan nila. Ayan, bigyan natin si ate ng pamasahe. At kawawa naman, hindi natuloy yung pala. Yung pang ito ate yung daladala ko ngayon. Okay na po yan? Okay na po. Maraming salamat po. Oo. Para sa pamasahe ni Kuya at pambili mo na din ng kung anong kailangan nyo. At pagbalik ko, sana may blessing para sa inyo. Maraming salamat. Okay. Yan. Bakit ate may po yung mata mo? May sakit po yan? Meron po. Anong sakit niya? Po siya. Medyo malabo po. Malabo. Tapos pipikit-pikit ka pa po Kaya pala ganyan yung nyo. Tapos si Ronnie Lynn, nasa school po siya ngayon. Nasa school po. Hindi po nag-uwi kaninang tanghali at po siya. Nagbaon. Ano naman binaon ni Ronnie Lynn pagpasok po? Kanina tsaka po. Ako ng isang putlong. Ano po yun? Hotdog. Opo. Putlong ang tawag nyo sa ganon. Okay. Ano yun? Araw-araw na mga ganon lang yung mga binabaon nila. Hindi naman po. Bihira lang din po siya magpasok na magbaon baga po. Kumisa na uwian din. Umuuwi para makakain ng mainit. Eh di kung binabaon niya yun, yung binabaon niya di malamig na pag kinakain niya. Siya po. Malamig na. Kawawa naman. Ayan mo, next time, groceries ang dalhin ko para sa pangbaon. Pangakailangan nyo. Ayan, maulan na at papunta na din kami. At may mga pupuntahan pa kaming iba ay. Sige po. Ingat po kayo. Oo. Anong pangalan mo ulit ate? Robilin po. Si ate Robilin, yan. Sana matulungan natin sila mga kalingap. Deserve kasi nila. At sana marami pang blessing na dadating sa atin para lalo tayong makatulong sa mga kagaya nila. Kasi sobrang bigat. Grabe, sobrang bigat ng pakiramdam ko ate. Na
hindi agad ma-actionan yung mga ganitong bagay. Grabeng ano din po sa amin, mahirap din po sa amin yung ganitong sitwasyon na nakikita namin yung kahirapan nyo, tapos di namin ma-actionan agad. Sobrang hirap din sa amin, kaya sabay-sabay po tayo mag-pray, ano? Opo. Oo, sige, punta muna po kami. Sige po, ingat po kayo. Okay, sige, salamat po. Hanggang sa muli, ate. Opo. Okay. Salamat. Okay. Ay mga kalingap, yun po yung totoo. Pag di po namin na-actionan agad yung mga ganitong sitwasyon ay grabing hirap din po sa kalooban namin. At sana kung may mga magpapaabot sa pamilyang ito, actionan po natin agad para mailipat po sila. Lalo ngayon magtatag-ulan, December na, grabing hirap ng kalagayan nila. At dapa na po talaga yung bahay nila. Nakikita po natin, oh, ayan. Dapano po yan, at yung loob nila grabeng delikado na po para sa mga bata. At sana i-share nyo itong video natin sa kanila, i-share nyo sa inyong community, sa inyong Facebook sa page nyo, sa Facebook o sa inyong channel. Kung may mga channel kayo, i-share nyo po sa mga kaibigan nyo, messenger, para mapanood nila na kahit tig 100 pesos, 50 pesos, makakatulong po para kila Ronilyn. At asahan nyo, actionan ko po agad ito kung may maipabot po kayo. At asahan nyo din po na mag-share po kami ni Marcos TV Channel. Thank you so much po. Support nyo po Marcos TV Channel, sa aking Facebook page na Alma Vlog, at sa ating YouTube channel na Commander ni Marcos. At maraming salamat sa patuloy na nanonood sa ating mga video. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. God bless.